Mga kapuso, hanggang sa mga sandaling ito, habang nanonood kayo ng 24 oras, todo higpit pa rin ang seguridad sa buong lungsod ng Zamboanga. Bantay sarado ang mga pulis pati ng mga sundalo at kalat na mga checkpoint sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Mula sa barangay Santa Barbara sa Zamboanga City, nakatutok live si Jiggy Manika. Jiggy! Mike, dahil nga wala mga flight dito palabas at papasok ng Zamboanga City ay kinailangan ng GMA News team na bumiyahe sa Pagadian City at dito kami lumapag at nagbiyahe by land patungo dito sa Zamboanga ng may 6 hanggang 8 oras. At sa daan ay nakita natin kung gaano karaming checkpoint ang inilatag hindi lamang ng PNP kundi pati na rin ng Philippine Army at iba pang mga tropa upang masiguro na walang makakapag-reinforce o di kaya makakalabas na mga membro ng MNLF. At dahil nga sa higpit ng inilatag na seguridad at checkpoint ay bawat mga pasahero ng mga pampubliko sasakyan, partikular yung mga bus o di kaya yung mga bumabiyahing van, ay pinabababa lalo na yung mga kalalakihan para isa-isang inspeksyonin yung kanilang mga gamit at tanungin kung saan papunta o di kaya ay galing. Kanina na-tsempuan natin ang isang grupo ng kalalakihan na sakay ng isang mini truck at hinarang ito at isa-isang pinagtatanong, chinek pati rehistro ng kanilang mga sasakyan. At ayon sa mga sundalo natin nakausap, itong grupong ito ay hindi tumigil sa nauna nilang mga checkpoint kaya iniradyo at hinarang pagdating sa may Zamboanga, Sibugay. At ito nga ay ininspeksyon at inisa-isa pa yung kanilang mga bag kung ito'y may dalang mga armas. Pero nung makumpirma na itong sinasabi nila ay magdadala sila ng isda sa Zamboanga City, ay kagad din silang pinakawalan. Mike, paparinig natin sa inyo yung aming panayam dito sa grupong ito at narito po ang kanilang mga payag. Subukan po nating balikan yung interview na yan dito sa mga sundalo at dito sa mga kalalakihan na naharang sa isang checkpoint. Samantala, nang tayo dumating dito sa Zamboanga City, ay agad natin pinuntahan yung mismong parokya nitong si Father Michael Ufana na sinasabing hostage ngayon ng MNLF. Ayon na rin mismo sa hepe po ng Zamboanga City Police. At wala pong tao doon sa kanilang simbahan maliban na lamang sa mga nagbabantay na pulis at gwardya. Kagad naman nating tinugo yung mismong Archdiocese ng Zamboanga at ayon sa pinakahuling pakikipag-usap ni Father Ufana sa kanyang mga kasamahan dito sa katedral ay sinisira daw itong kanilang bahay, yung mismong pintuan para puwersa makapasok yung mga miyembro ng MNLF. At yun nga po, naruroon si Father Ufana sa kanilang tahanan para magdiwang ng wedding anniversary ng kanyang mga magulang. At sa pinakahuling impormasyon nga ay nakubkob ng mga miyembro ng MNLF yung tahanan ng pari na 2 palapag. At ito nga po ang ginagamit na high ground, kumbaga, o yung parang vantage point ng mga sniper ng MNLF. At sa impormasyon pa rin ng pulisya ay nakuha nga po nitong mga MNLF, ito pong kanyang mga magulang, yung mismong pare at isang kapatid na babae. Subukan po natin pakinggan yung panayam natin kay Arch o kay Monsignor Manongas, pero subukan nating balikan, Mike, itong panayam na ito at mamaya ipaparinig po natin. Mike? Papasok po na, Jiggy, yung panayam mo? Mapapakinggan na natin ngayon? O mamaya pa? Mike, maya-maya pa natin na ipaparinig at kasalukuyan na medyo may ine-edit lang. May kwento ko lamang itong sitwasyon natin dito sa lugar na ito. Yung Mike. Matanong ko lang yung sitwasyon nyo dyan sa Zamboanga sa mga sandaling ito habang tayo sumasaing papawid sa 24 oras sa radyo at telebisyon. Kanina buong araw, pati kahapon, kagabi, may panakanakang putukan na naririnig dyan lalo na dyan sa kinalalagyan mo. Anong sitwasyon dyan mula nung dumating kayo kaninang hapon hanggang ngayong gabi, Jiggy? Totoo yun, Mike. Yung may laraw ko lamang itong Zamboanga City sa ngayon, nagmistulang ghost town itong Zamboanga. Kung dati masaya, masigla ito, maraming mga tricycle. Ngayon, wala kang makikita halos dito maliban karamihan ay mga truck ng sundalo at mga armored personnel carrier. Yung kalye mula dito sa aming kinapupwestuhan, meron ditong kanto siguro mga
100 metro ang layo mula sa amin, doon malapit nakapwesto yung mga sniper ng MNLF. Kaya naman tuwing tatawid yung mga sundalo, medyo pinapuputukan din nila yung kanilang tatawiran nang sa gayon para sa kanila pambugaw ito ng kung sino man magtatangka magpaputok naman sa mga tumatawid na sundalo. Katunayan, habang naghintay tayo ng pag-ere ng 24 dito, ilang mga putok na rin yung mga narinig natin na manakanakang pagpapuputok mula sa iba't ibang direksyon. Kaya itong pwesto namin dito medyo upo lamang kami at minimize namin yung paggamit dito ng ilaw dahil nga sa seguridad, hindi lamang ng aming team, kundi para na rin sa kaligtasan ng ibang mga sundalo na nakapwesto dito lamang sa paligid. Mike? Mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat. GK Banikat.